Chairman, puntahan naman po natin itong BARM parliamentary elections na ilang beses na po na-postpone. And dapat kasi sa mga kababayan natin, kasabay na ito ng synchronized elections natin sa Lunes. Pero sa kilos ng Kongreso at inaprubahan ni President Marcos, postponed and reset for October 13 this year yung very first BARM parliamentary elections. Sa una kong tanong, Chair, no? Yung mga concern kasi na habang tumatagal, because of another postponement, merong uptick, tumataas yung bilang ng mga violent incidents dyan sa Bangsamoro. Anong tugon niyo po? Siyempre, it's more political kasi, Sir Christian. Ang COMELEC talaga, wala naman po kami magagawa kung hindi sumunod sa mismong batas. Pag sinabing postpone, postpone. Pag sinabing tuloy, handa kami. We'll always be there. Good soldiers po kasi ang mga nasa COMELEC. So, yun po kasi is a political decision of the political agencies of government, of which the COMELEC will just have to follow regardless of our personal belief. Ngayon po, naghahanda kami, Sir Christian, ng ating po October 13, 2025 Bangsamoro Parliamentary Election. So, yan na lang po mula sa amin. Wala naman po kami magagawa dahil at again, batas na po ito. Wala naman pong TRO from the Supreme Court, and I think wala naman po nag-question ng postponement sa ating pong Suprema. Pero kasi bago nag-postpone, bago nagkaroon ng batas para sa panibagong postponement, naghahanda na rin po kayo, di ba? Hindi po ba nasayang yung inyong initial na paghahanda? Opo. Wala naman po halos nasayang sapagkat yung po kasing Bangsamoro Parliamentary Elections ay originally dapat kasabay ng national and local elections natin ito pong Mayo 12. Wala po naman po kaming piniprint pa na balota para sa Bangsamoro. Sadya po talagang ipinagpaliban muna natin ang printing ng balota dahil nga nandun ang mataas na posibilidad na papospone po ito at masasayang lang yung mga balota na i-imprenta po natin. Doon po naman sa mga ibang gastos, wala po sa kasabay po ito ng Bangsamoro Parliament, ng national and local elections. Mm-hmm. Paano po yung mga nag-file ng COC? Can you walk us through the process again? Dahil na-postpone na po ito, no? Ano mangyayari doon sa mga nag-file ng COC? Alam niyo po, Sir Christian, patuloy ko pong binabanggit, sinasabi na may karampatang obligasyon ang ating pong parlamento sa Bangsamoro na sana po ay i-distribute nila yung 7 seats na originally assigned sa Sulu. Kinakailangan pong gawin niya ng parlamento sapagkat otherwise, ang ma-elect lang po natin ay 73 na miyembro ng parlamento samantalang ang nakalagay sa batas ay 80. Of course, hindi naman po namin role yun, role po ng parlamento. So we will proceed sa 73 kung talagang hindi ma-enact yung Act of Parliament para po ma-distribute yung 7 seats po ng originally ng Sulu. Ngayon po, kung sakaling magkaroon ng batas at i-distribute yung 7 sa iba't ibang probinsya na ngayon ay kabilang na sa Bangsamoro tulad ng Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao South, Maguindanao North, Lanao del Sur, ang mangyayari po, Sir Christian, ay magpabukas kami ng filing ng candidacies doon sa mga lugar na apektado ng redistribution. Subalit hindi na po kami magpapabukas ng filing ng COC doon sa mga lugar, Sir Christian, na hindi naman apektado ng distribution ng 7 seats. Bakit? Sapagkat ang batas mismo nagsabi na ang Bangsamoro parliamentary election ng October 13 ay continuation ng national and local election ng May 12. So again, kaya po naghihintay kami at ang sabi namin, sana bago matapos ang Mayo, sana po ay maging maliwanag na kung ito ba ay 80 miyembro ng parlamento o ito ay 73 lamang. Okay, so yung mga nag-file ng COC, yung they wanted to run, basically mga kandidato, sila pa rin niya yun. Yung considered na kandidato dito sa October 13 elections, tama po ba? Yes po. Yan po ang maaaring mangyari and therefore again nakadepende ang lahat sa kung yung 7 seats ay ma-allocate sa natitirang mga probinsya na kinabibilangan po yung mga binanggit ko na ngayon ay siya ang ating pong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron na po ba kayong calendar dyan? Kasi kailan magsiset in yung election rules ninyo? Kunwari, when it comes to premature campaigning or vote buying, meron na po ba kayong kalendaryo para dyan?
Ay, opo, na actually na-promulgate na po namin yung ating resolusyon patungkol sa mga calendar of activities, patungkol sa mga paghahanda, preparasyon. Dapat po, kung magpa-filing ng candidacy by June, dapat by July to August, nag-iimprenta na kami ng 2.3 million na mga balota. Tatandaan po ng lahat dahil ito ay continuation ng national and local elections, ito rin po ay automated election. Ibig sabihin, mga makina rin po ang gagamitin natin. Kakailanganin po namin, Sir Christian, ng 7,000 na mga makina para na makondak ang election sa Bangsamoro. At more or less po, Sir Christian, kailangan po namin ng mga 1.7 billion pesos para lang po magkaroon ng election dyan po sa Bangsamoro. Additional po or meron na kayong budget na ito? Additional po yon. Hiningi na po natin sa ating ehekutibo at kaagad naman po sila nagresponde na ibibigay po sa COMELEC yung budget po na yan. Okay, so yung mga patakaran laban sa election violations, kailan po siya magkikick in? Kapag po nag-filing na ng candidacy, again, dahil nga po applicable pa rin ng Piñera dahil automated election ito, kandidato lang po sila pag-start ng campaign period. Maiksi lang po ang campaign period kapag ka po ganito, and therefore maaari pong ang campaign period ay mangyari sa huling linggo ng September hanggang early part ng October. At maaari ito yung mga 10 araw lamang na kampanyahan, ganung maiksi lamang at maliit lang naman po ang areas of jurisdiction ng mga tatakbo para sa parlamento. Meron po bang ano yan? Parang rule or guiding principle as to why 10 days, hindi gawing 1 month? Or hindi gawing opo. 2 weeks? Ang mga 1 month po kasi ay pagka po kasi national yung ating malawakan ng eleksyon lamang. Pero po pagka ganito na parang ang dating ay special election lamang, bagamat continuation ng national and local election, ay maiksing panahon lang po ang binibigay natin para sa kampanya. Kita niyo po yung barangay SK, maiksing panahon din lang po ang binibigay natin na period para sa campaign. So yung COMELEC po, kailan kayo magkakaroon ng full jurisdiction dito sa Bangsamoro elections? Pag po nag-file sila ng candidacy, yes, papasok na rin po ang tinatawag natin na campaign period. At pagkatapos po ng campaign period, tsaka kami magkakaroon ng jurisdiction sa mga kandidato pag pumasok yung campaign period. Yung election period, mas mahaba po yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang election period namin ay mga bandang last week ng August ang election. Pero ang campaign period nga, again, last week naman ng September up to the first week ng October. Kaya ako po tinatanong, Chair, yung mga kalendaryo para sa mga viewers din natin. Kasi ako, pinaka-concern ko po rito yung outbreak of violence. Tsaka for instance, ibig sabihin, pwede sila magbilihan ng boto, gamitin yung kapangyarihan, resources sa mga nakaupo, at hindi magsiset in yung mga patakaran laban sa mga ganyang galaw dahil hindi pa sila considered na kandidato. Parang is there a way to somehow minimize these practices? Ay, katulad din po na pinapatupad natin ngayon na paghihigpit pagka itong national and local election ng 2025. Ganon din po ang gagawin natin paghihigpit dyan po sa Bangsamoro kung sakasakali. Siyempre, alam po natin naman na yung abuse of state resources ay napakataas ang posibilidad na pwede po mangyari. Alam niyo po kung merong best test, kung magiging maayos bang eleksyon ng Bangsamoro sa Bangsamoro parliamentary election, ito pong Mayo 12 ang best test natin. Ano po ba talaga mangyayari? Magiging matahimik ba dyan sa Bangsamoro? Ganun meron tayong 2 lugar na nilagay na under COMELEC control dyan sa Maguindanao. Isa sa south, isa sa north. But at least, hindi na po lumawak yung mismong karahasan hanggang doon lang doon sa 2 lugar na yan at hindi naman po naapektuhan yung ibang probinsya. At mukha naman pong hanggang ngayon ay napapanatili nating maayos, tahimik, yung mga lugar dyan sa Bangsamoro. In the meantime, yung mga campaign materials na mga tumatakbo sa parliamentary elections, hindi nila kailangan i-take down yun. Tama po ba? Kailangan pa po nila i-take down yun dahil siyempre po, iba po yung pagtakbo sa parlamento. Dahil sa parlamento, Sir Christian, ang ibinoboto lang ay member of parliament. Yung mga ngayon, yung mga paskil nila, mga posible ng governor yan, etc. So hindi na po relevant yun at wala na pong visa sapagkat magkakaroon po ng ibang numero kapag sila ay tumakbo na sa parlamento.